Diyos ay pakinggan ang anak niyang minamahal na lupang kinalulugdan. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at puting parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng tatlong alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap. At mula rito ay may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig at sila'y napasubasog. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinipo, tumindig kayo, sabi niya, huwag kayong matakot. At nang tumingin sila ay wala silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain, hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Sa tuwing magdiriwang tayo ng kapistahan ng pagliliwanag sa bagong anyo ng Panginoon sa bundok ng Tabor na tinatawag nating Transfiguration sa Ingles, agad pumapasok sa isip ko yung 3 rules sa pagtawid ng kalsada. Ito yung stop, look, and listen. Bakit importante ito? People who don't know how to stop, look, and listen can get run over. Pwedeng masagasaan. Figurative speech lang po yun. Pero sa totoong buhay, tayo tumatawid sa kalsada ng buhay. At pwede tayong masagasaan kapag hindi tayo marunong huminto, tumingin, at makinig. 2 punto ang gusto kong ipropose sa ating pagninilay ngayong pagdiriwang natin itong pagbabagong anyo ni Jesus. Una, yung paghinto at pagtingin. Stop and look. Sa Ebanghelyo, nagkaroon ng pagkakataon itong 3 alagad ni Jesus, si Pedro, si Santiago at si Juan, na makasulyap sa kaluwalhatian ni Jesus bilang anak ng Diyos. Parang nagkaroon sila ng aha experience. Alam niyo yung aha? Yung bang parang nabigla ka. No? Alam niyo ba, hindi lahat ng nakatingin ay nakakakita. Hindi pareho ang seeing and noticing. Sometimes we see a lot of things. Marami tayong nakikita, but we don't notice some of them. And to be able to notice, kailangan huminto tayo. Pero sa panahon ngayon, ayaw na natin huminto. Gusto natin tuloy-tuloy. We don't want to be interrupted. Hindi lang sa biyahe, pati na sa buhay natin. Minsan may sakit ka na, ayaw mo pang huminto. Hindi na maganda pakiramdam mo, sige-sige ka pa rin. O di kaya sa pamilya, may pangangailangan, ayaw mo pa rin mag-stop at tingnan ito. Kapag may mararamdaman ka, magpatingin ka sa doktor. Tulong sa atin upang tingnan tayo. Si Moises at Elijah ay mga tulong kay Jesus. Let us not forget na tunay na tao si Jesus. No, gaya natin. Jesus needs help. Kasi nga, maialan niyang buhay niya. Kailangan
kailangan niya ang mga salita ng Diyos. At naniniwala ko na nagbabasa naman si Jesus ng Book of the Law na kinakatawan ni Moises and the prophets na kinakatawan naman ni Elijah upang matulungan siya, upang maintindihan ang pangyayari mula sa abot tanaw ng Diyos. Kailangan may tutulong sa atin, may titingin sa atin. Kaya nga, the best example ko dito yung doktor na matingnan ng maigi ang ating physical na kalagayan sa buhay natin. No? Matingnan yung ating physical na katayuan. Sa spiritual na buhay, meron tayong natawag na spiritual direction, SD. Tinutulungan tayo upang maunawaan natin kung anong ibig ng Diyos, kung ano ang ipinahihiwatig ng Diyos sa buhay natin. Sa salita ng Diyos, lumilinaw ang mga bagay-bagay. Tinutulungan tayong tingnan ang galaw ng Diyos sa buhay natin. When people do not look and reflect, pwede tayong malinlang. We get easily dazzled by the glitter of this world. Maraming mga bagay na umaakit sa atin dito sa mundo. At pwedeng maudlot ang biyahe natin dahil madistract tayo o di naman maligaw tayo sa ating patutunguhan. Nung makakita sila ng pangitain, sabi ni Pedro, Lord, how good it is to be here. Dito na lang tayo. Magtatayo ako ng kubol, one for you, one for Moses, and one for Elijah. Parang gusto na ni Peter na doon na lang sila. Sa mga nagbibiyahe o di kaya sa mga tourists, minsan kapag nakatagpo sila ng magandang oasis, yung magandang lugar, they already want to stay there forever. Parang nakalimutan nila yung biyahe nila. Dito, anong nangyari? Bigla silang tinakpan. They were overshadowed by a cloud, and from behind the clouds, they heard a voice. Napaka-symbolic nitong overshadowing. Kung minsan nagdidilim ang buhay natin, akala natin ang sama-sama ng dilim. Yung pala kailangan natin ng pantakip in order to have focus. Di ba kapag masyadong maliwanag, ginaganyan natin yung mata natin para makakita ng maigi. Yung mga painful things that we experience in life may look so dark. Pero minsan meron din itong silbi para matuto tayo. Kasi kung minsan maraming nakakasilaw na nangyayari sa atin, nawawala tayo. Kaya we need to stop and look ng maigi. Pangalawang punto natin, yung panghuli, listening. Stop, look, and listening. Pakikinig. Dito sa Ebanghelyo, nang tinakpan sila ng ulap, narinig nila ang boses na ang sabi, This is my beloved Son. Listen to Him. Pakinggan niyo siya. Why we must stop? We must stop to look, and we must stop to listen. Lagi kong sinasabi ng pagdarasal ay isang pakikinig. Kadalasan kasi tayo ang nagsasalita lagi at hindi tayo nakikinig. When we pray, nakalimutan nating makinig. Napakahalaga po ang listening. Kahit sa bahay, kung minsan nagkukwentuhan ng pamilya, yung mga bata ngayon, meron ng mga earphone, no? Nakasuot. Okay lang siguro if they are alone. Pero kapag they are with family, parang hindi maganda na kami nakalagay sa tenga, no? We will miss the real conversation, the real dialogue. Minsan, kahit wala nang nakaplug sa tenga, pwede kaya na lang i-shut off yung kanilang sarili kasi nasanay na hindi na sila makikinig kasi parang laging lang merong takip sa tenga. That's why we are distinguishing hearing from listening. Naririnig mo pero nakikinig ka ba? Yung hearing is done by the ear. But listening is not only done by the ear. May proseso, it's also done by the heart and mind. That is our common misconception dahil akala natin, porque bukas ang tenga natin, nakikinig tayo. Sabi ng iba, pumasok dito, lumabas naman sa kabila. No? Pamilyar ba kayo kay Beethoven? Si Beethoven is a known musician and composer, pero nabingi siya. Di ba? Yet he continued to compose even wala na siyang hearing, wala siyang pandinig. Kasi nasa loob na niya. Alam niyo po, dinidikit niya yung tenga niya sa mga instruments. It was a different kind of listening. Pero he was able to compose more beautiful music during those times na nabingi si Beethoven. Si Jesus kung bakit pumunta siya sa wilderness, sa ilang, dahil kung minsan, kailangan niyang makinig. No? That's why the proper and common ambience
for prayer and discernment ay katahimikan so that we're able to sort out things. Nalala nyo yung tukso doon sa ilang, dinukso siya ng demonyo. Alam niyo yung tinig ni Satanas, yung boses ng demonyo. Minsan akala natin boses ng Diyos. Pero sa totoo lang, it is a voice to deceive us. Parang totoong Diyos. Parang Diyos. Yun po yung style ng demonyo. He will camouflage as an angel of light, manggagaya, master of mimicry, mandilin lang. Kaya kung di natin pakikinggan ang tinig ng Diyos, hindi natin makikilala siya. Kaya paano natin makikilala ang Diyos? Sa pakikinig. That's why the foundation of good discernment is prayer. Because in prayer, hopefully we are listening. Then in discernment, you're already using what you heard in order to make proper judgment, sound decision. Mga kapatid, importanteng pananahimik at ang pakikinig sa Diyos para mas lalong lilinaw ang mga bagay-bagay kasi ito pangahawakan natin. Dahil tuloy-tuloy at walang pananahimik, pag tuloy-tuloy at walang pananahimik, baka hindi natin magamit ang ating karanasan. Si Jesus, huminto dahil papasok siya sa yung kanyang pag-aalay ng buhay. He has to listen, he has to stop, at gagamitin niyang lahat ng ito. Magagamit niya ito. Kapag nasusubok tayo sa pang-araw-araw na buhay, kapag hindi tayo marunong makinig at hindi tayo marunong huminto, hindi natin makikita ang galaw ng Diyos. Kahit kami mga pari, we need silence, pananahimik. Minsan kasi wala kang mahugot kapag hindi ka nakikinig, kapag hindi tayo humihinto. And the only way is to keep quiet. Marami tayong mga transfiguration experiences. Sana we don't miss the experience in the ordinariness of our life. Sa karaniwang panahon ng ating buhay. Ito ang mensahe ng Ebanghelyo sa ating kapistahan ng pagbabagong anyo ni Jesus. We need to stop in order to look. We need to stop in order to listen. May pagbabagong anyo sa atin kapag marunong tayong huminto, tumingin, at makinig. Ang hamon ng Ebanghelyo sa atin.